Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update sa pound for pound. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So 3 araw nga po matapos ang napakatinding performance na ipinamalas ni Terence Crawford kung saan tinalo niya via unanimous decision ang Mexican superstar Canelo Alvarez, ay agad nga pong naglabas ng update ang The Ring Magazine patungkol sa kanilang top pound for pound rankings. At dito nga po ay inilagay na nila si Crawford sa numero 1 pwesto. Ibig sabihin po niyan ay siya na ngayon ang pound for pound king. Pinalitan niya si undisputed heavyweight champion Alexander Usyk na siyang nasa ikalawang pwesto na ngayon. Habang ang Japanese monster na Naoya Inoue naman ay sa kabila ng nakuha niya din ang tagumpay kontra kay Muradjon Akhmadaliev nitong linggo, ay hindi po ito naging sapat para makumbinse ang mga panel upang mailagay siya sa numero 1 pwesto. At bagkus lumagapak pa ito sa ika-3 posisyon ngayon. Pero ang pinakamalaking bumagsak nga po sa ranggo na ito ay si Canelo Alvarez na siyang pag-10 na ngayon sa pound for pound rankings. Lamang na sa kanya si David Benavidez na pang-9, habang si Shakur Stevenson naman ay pang number 8, pang-7 si Junto Nakatani, pang-6 si Bam Rodriguez, at si Dimitri Bivol at Arthur Beterbiev naman ay napanatili ang kanilang pwesto bilang pang-4 at pang-5. Bagamat po pang-10 na lang si Canelo ngayon ay maswerte pa rin siya na kasama siya sa pound for pound rankings, lalo pat hindi na siya isang world champion. Sa nakalipas po kasing 7 taon ay ngayon lang yung naging panahon na wala siyang titulong pinanghahawakan. Sa kabilang banda naman mga idol ay sa kabila nga po nang nakuha ni Terence Crawford ang tagumpay kay Canelo, ay sinabi ng batikang boxing analyst na si Teddy Atlas na hindi umano magandang ideya ang manatili sa 168-pound super middleweight division si Crawford. Paliwanag ni Atlas na hindi daw kasi talaga lehitimong super middleweight fighter si Crawford. Sadyang nakuha lang daw talaga nito ang panalo gamit ang kanyang tibay at puso kontra sa isang fighter na mabagal at palaos na. Subalit nakita naman daw nating lahat kung ilang beses itong natamaan ng mga solidong suntok ni Canelo. Sa oras umano na matamaan si Crawford ng mga mas bata at sariwang fighter na lehitimong super middleweight boxers, ay panigurado daw na titiklop ito at hindi kakayanin ng kanyang panga, lalo pat may edad na daw itong 37 years old. Tandaan umano natin na si Canelo ay hindi rin isang tunay na super middleweight fighter dahil napakaliit din umano nito para sa dibisyon niya, dahilan kung bakit nagawa itong talunin ni Crawford. Samantala, muli naman nga pong ibinida ni Bob Arum ang kanyang alaga na si Naoya Inoue matapos nitong manalo kontra kay Akhmadaliev. Pagmamalaki ni Arum na walang duda umano na si Inoue daw talaga ang pinakamagaling na boksingero sa buong mundo ngayon. Ipinakita umano ni Inoue sa laban na ito na isang complete fighter siya. Hindi lang umano isang knockout puncher at bagkus may napakagandang estratehiya at footwork. Yan umano ang mga lehitimong all-time great boxers. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.